Mapagpala namin ang o Diyos na makapangyarihan sa lahat ng madalo sa pangalan ni Jesus. Malapay noon sa magang ito, narito kami patuloy nagpapaabot ng walang hanggang pag-upuri. Salamat sa paglangis mo sa bawat yugto na panambahan sa araw na ito, malapay noon. Sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, O Diyos, isa kaming sinamahan, malapay noon. Maraming salamat, O God. At this point, O God, through the leading prayer of our beloved Honorable Evangelist Pastor Wellness Tadal Mario, in time prophet, O God, muli paintulutan yung bang lingkod ng isla tayo aking mahipayag na may pag-ibig at kasabing kapangyarihan, malapay noon. Nawa ito'y maging kabusugan ng aming mga nagugutom na kaluluwa. O Diyos, batin mo sa gana, wala akong magagawa. Patawarin mo kami lahat, malapay noon, alas yung mahadlang sa aming kalagitnaan. Demons of destruction, opposing spirit, child, all the powers of darkness, I command you out, be bruised in the name of Jesus. Praise the Lord. First and foremost, the highest praise, glory, and honor, thanksgiving, and worship. Our loving God, our great God, that there is Jesus, the King of kings, the Lord of lords, the mighty God, and the creator of the universe. And I give double honor and respect to the man of God, our beloved, honorable evangelist, Pastor Wellness Almeida, the end-time prophet of our loving God, and his beloved children, children-in-laws, grandchildren, great-grandchildren, and we remember and treasure the blessed memory and teachings of our beloved honorable Assistant Pastor Lena Almeida. And a pleasant morning to everyone. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na sus. Baging sa lahat ng ating mga beloved brethren dyan po sa may dako ng Pujaira, sa may Abu Dhabi, sa Osman, lahat ng mga nakikisa sa ating panambahan sa araw na ito dito sa UAE. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga binman. Everybody say, praise the Lord. Purihin pong ating pinakamalapay na sus at tayo po ay patuloy na nagpapaabot ng walang hanggang pagpupuri. Papasalamat sa ating pinakamalapay na sus na kung saan tayo ay patuloy na sinasamahan ng ating pinakamalapay noon. Amen. Hallelujah. Yan po ay hindi maliit na bagay. Amen. Na ating nararamdaman palagi ang banal na presensya ng ating pinakamalapay na Jesus. Amen. At ito ay nangyayari lamang mamimalo sa tunay na gawain ng ating pinakamalapay noon. The true church of the living God. Amen. Purihin ang Diyos dahil sinasabi ng banal na kasulatan, 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ng ating pinakamalapay noon, ang Diyos ay nasa kalagitnaan. So, patuloy may mala tayo ay sinasamahan ng ating babait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. At ito pong basahin ng ating banal na kasulatan. Let us open our Bible from the book of 1 Timothy chapter 4, verse 16. Amen. The first apostle of Paul to Timothy, chapter 4, verse 16. Take heed unto thyself and unto thy doctrine. Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Ang unang sulat ni Pablo sa kay Timoteo, kabanata po ay 4, talata 16. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Ating pong pag-aralan itong tinatawag na ang mga hakbang tungo sa walang hanggang buhay. Conditions of receiving eternal life. Amen. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, the Bible says, continue in them, for in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Amen. Hallelujah.
tayo po ay magpapatuloy dito, mga minamahal. Amen. Dahil sinasabi ng banal na kasulatan, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyong sarili ang ililigtas mo. Pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Amen. Dahil ang malapay nun ay hindi nalulugod sa mga taong tumatalikod. Amen. Sabi ng banal na kasulatan na kung siya'y umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Amen. Sabi ng ating malapay noon, ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Amen. Kaya ang malapay na hindi nalulugod sa mga taong tumatalikod sa paglilingkod sa ating pinakamalapay noon. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, how shall we escape the fires of hell if we neglect so great salvation wrought with signs, wonders, and miracles? Amen. Ito ay patuloy na nangyayari dito sa gawain ito. Dahil ang gawain ito ay hindi gawain ng tao, kundi ito ay gawain ng ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Katulad ngayon, mga minamahal, ngayon ay sineselebrate ang ika-33 years ng ating gawain sa dako ng Cebu City ngayon, mga minamahal. Gawain ng ating pinakamalapay na Diyos. You can just imagine, mga minamahal, year 1990, dahil nag-start ang gawain natin doon, nag-crusade ang GMCIM headed by our beloved pastor, Valdez Almeida, ating beloved Mama Der, year 1991. Ni isang kapatiran wala sa Cebu. Isang kapatiran walang member ng GMCIM sa Cebu, year 1991. After the crusade, mga minamahal, bagamat nandun yung kahirapan, pero makita mo ang resulta, mga minamahal. Ngayon, yung ating chapel na bagong tayo, amen, napakalawak noon at meron pa sa taas, meron pang tawag noon yung, o parang ganon. Amen. Hallelujah. Punong-puno, umaapaw yung ating kapatiran, mga minamahal. At yung iba, hindi pa siguro lahat nakadalo, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamalapay noon. Andun yung mga beloved children ng ating beloved parents of the Lord, headed by beloved Tet Smith, Almeida Smith, mga minamahal. Nandun sila ngayon sa Cebu. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Habang tumatagal, lalong dumarami ang ating kapatiran. Bohol, Samar, Northern Samar, Eastern Samar, pati Mindanao. Talagang napakarami ng gawain, mga outstation, mga outreaches natin. Kulang na kulang yung mga manggagawa. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Bakit, mga minamahal? Natural. Pag ang Kristiyano, ang tao, sincero na maglilingkod sa ating pinakamalapay noon, susunod sa kalooban ng ating pinakamalapay na Diyos, ang mga pangako ng ating pinakamalapay noon sa banal na kasulatan, dahil hindi sinungaling ang ating mabait na Diyos. Pag ang isang tao ay tapat, susunod, gaganapin ang kalooban ng ating pinakamalapay na Diyos. Ang mga pangako ng ating pinakamalapay noon, ang mga blessings na naisulat sa banal na kasulatan, may mahal, ito ay mangyayari at mangyayari sa Kristiyano na tapat na naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Diyos. Amen. Andiyan yung mga himala.
Amen. Mula noon hanggang ngayon, nandyan yung mga himala, mga minamahal. Sa ibang, hindi naman natin nilolockdown yung ibang congregation. Hindi sila naniwala nito. Wala silang himala. Ang tanong, bakit walang himala? Kung walang himala, walang Diyos sa kanila. Amen. Kung wala ang Diyos, although sila rin ay sumasamba sa ating mahal na Panginoon, pero siguro hindi na naabot ang standard na ninanais ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya walang himala. Walang presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. Pero dito, mga minamahal, sa kahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, patuloy tayong inaaliw ng banal na Espiritu ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Noong mga month of August, July, August, if I'm not mistaken, mga minamahal, meron tayong may kapatiran doon, mga minamahal, na isang brother. Ang sakit niya ay leprosy o kitong. Alam niyo naman na itong sakit na kitong na nakakahawa. Pinandidirihan ng tao. Hindi, takot lumapit yung tao, mga minamahal. Nung makadalo siya sa gawain, yung itong brother na ito, mga minamahal, siyempre may sakit na leprosy. Dahil sa kanyang katitig ng gamot, panay ang tig ng mga gamot, mga minamahal, nalumpo siya, nalumpo. Hindi na makalakad, hindi na makatayo, binubuhat na lang. So, pagdalo sa gawain, hindi instant yung kagalingan, mga minamahal. Pag dumadalo sa gawain, yung isang member ng choir member, siyang tagabuhat doon, bago siya bago siya lalapit, mga minamahal, magdadamit siya ng damit na dikulay para, kasi yung mga sugat, pasintabi sa mga kumakain, mga minamahal, sariwa pa, dumidikit sa kanya yung mga sa damit niya, yung blood nung brother, mga minamahal. Ganong katindi ang sitwasyon ng brother na yun, mga minamahal. Pero bagamat hindi instant ang kanyang kagalingan, patuloy siya, patuloy umatin, dumadalo sa gawain ng bala Panginoon. At maliban doon, may tricycle na kumukuha sa kanya, mga minamahal. Pag dating na sa chapel, binubuhat ng brother. Ilalagay sa unahan, sa harapan, para makapakinig ng salita ng Diyos. Ganun palagi, ganun lang palagi. Alam niyo ang nangyari, mga minamahal, month of August, kung hindi ako nagkakamali, mga minamahal, ganito, araw ng pananambahan, biglang tumayo, mga minamahal. Tumayo, umiiyak, at naglalakad na. Pinalakad ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Pinatestify namin, may naman nagpatotoo, umiiyak. Sabi niya, hindi niya inaakala. Akala niya hanggang sa mamatay siya, hindi na siya makakalakad. Pero ang ating Diyos, buhay, mabait ang ating pinakamalapit, punong-puno ng awa. Noong time na yun, nag-testify siya, may mahal. Bagamat yung kanyang paglakad niya, may mahal, parang nanginginig pa yung paa niya. Kami mahal. First time niya na siya ay nakaramdam ng ganun, na siya ay pinalakad ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Yung kanyang kanyang sugat, mga sugat, ito ay natuyo. Pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus.
Sino ang gumawa niyan, mga minamahal? Hindi tao. Ang Diyos na ating sinasamba dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Ang Diyos sa Pilipinas ay siyang Diyos na ating sinasamba dito. Ang Diyos na gumagawa ng mga himala sa Pilipinas, ganon din ang Diyos na ating sinasamba dito. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Sa ganong sitwasyon, napakahirap mga minamahal, pinandidirian ng tao. Ang tao, takot lumapit. Pero ang ating malapay noon, hindi nagtatangi ng tao. Sabi ng mahal na Panginoon, kayong mga nabibigat ang lubha, lumapit kayo sa akin at kayo'y aking pagpapahingahin. Hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Kaya hindi maliit na bagay, mga minamahal, na tayo ay napadako sa gawain ito. Hindi tayo nagkamali, mga minamahal, ng ating pagpili sa gawain ito. Dahil ito ay tumpak, mga minamahal. Hallelujah. Ang gawain ito ay hindi gawain ng tao, mga minamahal. Dahil kung ito lamang ay gawain ng tao, walang mga himala na mangyayari dito, mga minamahal. Walang kitungin na malilinis, mga minamahal. Hallelujah. Ang mga bakla tumboy, hindi mangyayari. Walang pagbabago kung ito ay gawain lamang ng tao, mga minamahal. Hallelujah. Walang patay dahil sa karamdaman, patay na. Through prayer ng man of God, binubuhay ng ating pinakamahal na Panginoon. Ito ay hindi mangyayari kung ito lamang ay gawain ng tao. Subalit dahil ito ay gawain ng Diyos. Hallelujah! This is the church of the living God. Kaya nangyayari ang mga bagay na ito, mga minamahal. Hallelujah. Pinagpala tayo ng ating pinakamalapay na Jesus. Amen. Kaya sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, patuloy natin pinag-aaralan ang mga bagay-bagay, mga minamahal, dahil ang ating pupuntahan, hindi ang syudad dito sa libutan ito na mawawala, mapaparam. Ang ating pupuntahan ay ang langit na ipinangako ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus, ang buhay na walang hanggan. Hallelujah! Doon, wala nang kahirapan, wala nang problema, wala nang karamdaman, wala nang kalungkutan, wala nang pag-uusig, wala nang pagsubok. Hallelujah! Fullness of joy, fullness of blessing, and the presence of God. Amen. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, let us open our Bible from the book of Acts chapter 20 verse 32. Hallelujah, praise the Lord. From the book of Acts chapter 20 verse 32. And now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. At ngayon ipinagtatagubilin ko sa inyo, kayo sa Diyos, at sa salita ng kanyang biyaya, na makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat ng mga pinapaging banal. Amen. Amen. Mapalakpakan ba natin ang ating pinakamalapay na Jesus? Ang salita ng Diyos, ang Word of God, mga minamahal, ito ay, sabi ng banal na kasulatan, ito po ay biyaya. Amen. According to St. Paul, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Ito ay biyaya, ang salita ng Diyos. At sinasabi na ito ay makapagpapatibay sa atin. At
makapagbibigay ng mana. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, ating pong inaaralan, mga minamahal, ang mga hakbang patungo sa walang hanggang buhay. Amen? Hallelujah. Katulad ninyo, bago kayo dumating dito sa bansang ito, nasa Pilipinas pa kayo, mga minamahal. Kayo ay siniseminar. Ang iba sa atin, anong dapat niyong gawin pagdating niyo sa abroad? Di ba? Tinuturuan kayo, pinapaalalahanan kayo. Anong mga bawal doon? Anong dapat gawin doon? Amen. Hallelujah. Inaaralan tayo, lalong-lalo na sa ating pupuntahan. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos na ito ay mystery? The mystery of His will. Pag sinabing mystery, yan ay nakatago. Lihim yan. Amen. Kaya nga, maraming tao, mga ngaral, nangangaral sila ng salita ng Diyos. Yung iba ay graduate ng Bible School, may mga diploma. Amen. Pero ang nangyari, ang pagkaalam nila sa Diyos, naging 3. Amen. Meron ngang yung nakausap namin, beloved nanay, na taga rito, mga minamahal, libo daw, 1,000 ang kanilang Diyos. Amen? Napakarami. Pero sa Biblia, isa lang ang Diyos. There is only but one God. Amen. Hallelujah. Walang iba kundi ang ating pinakamalapay na Jesus. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Amen. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Isa lang ang Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, kinakailangan natin ang salita ng Diyos. Kinakailangan natin ang mga spiritual na bagay na dapat natin pag-aralan, mga minamahal. Amen. Dahil ang ating beloved pastor, hindi siya nag-aral ng Bible School, pero ang nagturo sa kanya, ang Holy Spirit, ang mahal na Panginoon Jesus mismo, mga minamahal. Ang mga lihim ng ating malapay noon, doon niya ipinapahayag sa kanyang propeta. Ang ating propeta, ang ating beloved Pastor Wellness Tadalnada. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Kaya nga, kahit mga pastor, nagtataka sila, anong meron diyan sa Jesus Miracle Crusade? Bakit ba parang balon na biglang lumubo? Isamantala sila, nung nag-start sila, mga minamahal, hallelujah, sa kanilang gawain, 15, hanggang umabot ng ilang taon, dumami man, 20. Hallelujah. Yung iba nga, imbis na dumami, lalong lumiliit. Amen? Lalong kumukunti. Pero tayo, sa Pilipinas, pag tayo ay nagpatayo ng chapel, mga minamahal, talagang hindi nagtatagal, umaapaw yung gawain, yung mga tao. Hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Dahil ito ay pinapangunahan ng ating pinakamalapay na Jesus. Amen. Hallelujah. Ang nagturo sa ating beloved pastor, ang ating mahal na Panginoong Jesus mismo. Amen. And I will give you pastors according to my heart,
which shall feed you with knowledge and understanding. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Kaya kailangan natin mahal ang pag-aaral ng salita ng Diyos dahil ito yung nagpapatibay sa atin. Amen. Ito yung nagtuturo sa atin, mga minamahal, anong mga bagay-bagay, anong dapat natin gawin, mga minamahal. Amen. Hindi yung sarili nating pamaraan. Dapat tayo ay dadaan doon sa itinuturo ng ating pinakamalapay na Jesus. Tayo ay susunod, gaganapin natin yung itinuturo ng banal na kasulatan, mga minamahal. Dahil ang dulo nito, mga minamahal, ay ang buhay na walang hanggan. Ang pamaraan ng tao, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. May daan na tila mabuti sa tao, amen, matuwid sa tao, ngunit ang dulo ay kapahamakan. Amen. Kaya kailangan, mga minamahal, tayo, kung maari, tayo ay palaging dadalo sa gawain ng ating pinakamalapay noon. Amen. Dahil marami tayong mapupulot, mga bagay-bagay, mga minamahal, mga spiritual na pagkain, spiritual food, mga minamahal. At dahil dito, lalago ang ating kaalaman, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Everybody say, praise the Lord. Nagbibigay ito ng mana ang salita ng Diyos. Nagpapatibay ng ating panampalataya. Amen. Dahil kung ang tao ay walang panampalataya, mga minamahal, hindi ka makapagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Pagdating ng mga pagsubok, trials, mga minamahal, dahil nandyan yan, dahil tayo ay nasa mundong ito pa. Amen? Walang Kristyano na hindi dumadaan ng pagsubok, ng trials. Sino bang sa atin dito ang hindi dumaan ng pagsubok? Taas ang kamay. Wala. Hindi ba? Lahat tayo. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Sabi ng malapay noon, in this world, you shall have tribulation. Amen. Kaya nga sabi ng malapay noon, sinasabi ko ito sa inyo, upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Amen. At ang sabi ng malapay, laksan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Hallelujah. Yan mga minulang advantage sa atin na naglilingkod sa ating pinakamalapay noon. Dahil meron tayong Diyos na tinatawagan, meron tayong saklulo, amen, meron tayong shield, amen. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon mismo. Kailangan natin yan, kailangan natin ang mahal na Panginoon. Lalo na sa inyo dito, amin mahal. May mga tao na gagawa sa inyo ng masama. Oh, nandyan yan. Mga minamahal, dahil gagamitin ng kaawayan. Mga minamahal. Pero kung nasa malapay noon ka, pag-rebuke mo pa lang sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, be frozen. Yung tao na magtatangka sa'yo ng masama, hallelujah, mapoprosen yan, mga minamahal. Hallelujah, hindi mangyayari yung gusto niyang gawin sa'yo. Amen. Dahil kasama mo ang ating pinakamalapay na Jesus. Amen. Kaya wag maglaylo sa paglilingkod sa malapay noon. Patuloy. Tayo ay dadalo. Kung mayroong pagkakataon, mga minamahal, wag sasadyain na kayo ay hindi dadalo. Wag sasadyain na mag-absent. Amen. Pag may pagkakataon, kinakailangan, tayo ay dadalo at dadalo sa gawain ng ating malapay noon. Dahil dito tayo kumukuha ng kapangyarihan. Amen. But you will receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Amen. Pag naramdaman mo ang presensya ng ating mahal na Panginoon, nandyan ang Espiritu ng ating pinakamahal na Panginoon, nandyan ang presensya ng ating pinakamahal na Panginoon, nandyan ang kapangyarihan ng ating pinakamahal na Panginoon, bibigyan ka ng tapang ng ating pinakamahal na Panginoon, hindi ka matatakot, hallelujah, mga minamahal, magkakaroon ka ng kapangyarihan. Amen. Yan ang advantage sa atin na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos.
Kailangan natin ang pag-aralan ng salita ng Diyos. Amen? Mga hakbang tungo sa walang hanggang buhay. Ano ang sinasabi mga hinmal ng Psalms chapter 119, verse 105? Praise the Lord. In the book of Psalms, chapter 119, verse 105. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Ito po sa wikang Tagalog. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. Amen. Amen. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Amen. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. Ganong kahalaga ang salita ng ating pinakamalapay na. Amen. Ito'y nagbibigay ng ilaw sa atin. Nagbibigay ng tanglaw sa atin. Amen. Ano ang dapat natin gawin, mga minamahal? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kailangan makinig ng salita ng Diyos. Itong ating guide, mga minmahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Ito ang nagtuturo sa atin ano mga bagay-bagay, anong dapat natin gawin upang masunod natin, maganap natin ang kalooban ng ating pinakamalapay noon, mga minmahal. At pag naganap mo, nasunod mo ang kalooban ng ating pinakamalapay ng Diyos, ang mga pagpapala, mga blessings na inilaan ng ating pinakamalapay noon, mawawala ang hadlang, mga minmahal. Yung mga barrier na yan na ginagawa ng kaaway upang hadlangan ang mga pagpapala, mga blessings na inilaan ng ating pinakamalapay noon para sa iyo, mga minmahal. Hallelujah! Pag ikaw ay palaging nakikinig ng salita ng Diyos, mga minmahal, ang salita ng Diyos, ito'y magiging ilaw sa iyo, magiging tanglaw mo, mga minmahal. Masusunod mo, hallelujah, ang kalooban ng ating pinakamalapay noon, ang ninanais ng ating mabait na Diyos. Kaya kailangan natin ito, mga minamahal. Amen? Anong sabi ng John chapter 5, verse 39? The Gospel according to St. John, chapter 5, verse 39. Search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Ang Ebanghelyo ay yung kay Juan, Kabanatay 5, talatay 39. Salagsigin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nangagpapatutuo tungkol sa akin. Amen. Amen. Search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Amen. Hallelujah. Ito ang nangagpapatutuo tungkol sa ating pinakamalapay noon. Hallelujah. Kailangan natin saliksikin natin. Pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Amen. Kailangan natin yung pakakainin yung ating kaluluwa ng salita ng Diyos. Amen. Upang sa ganon, anong sabi ng Romans chapter 15 verse 4? Hallelujah, praise the Lord. From the book of Romans, chapter 15, verse 4. For whatsoever things were written, aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures, might have hope. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Amen. Amen. Hallelujah. Ito ang nagtuturo sa atin upang tayo ay magkaroon ng pag-asa. Amen. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis. Amen? Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Amen. Nandiyan yung pagtitiis, mga minmahal. Patience. Amen. Kung hindi mo alam ang banal na kasulatan, pagdating sa iyo ng pagsubok,
Darating sa sitwasyon na ikaw ay sinusubok. Kung hindi mo alam ang banal na kasulatan, mag-question ka sa mahal na Panginoon. Sabi nila, buhay ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Ba't ganito ang aking buhay? O, di ba? May pagtitiis. At ang magtitiis hanggang sa wakas, siya ang maliligtas. We need patience. Amen. Anong sabi ng last verse? Hebrews chapter 10, verse 36. Praise the Lord. The Epistle of Paul to the Hebrews, chapter 10, verse 36. For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Dito po sa wikang Tagalog, sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsisintanggap kayo ng pangako. Amen. Kailangan pala natin yun, yung pagtitiis. Amen. Upang kung ating masunod, maganap ang kalooban ng Diyos, yun na, tatanggapin mo na yung pangako ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ibig sabihin, dahil diyan, mga minmahal, dahil diyan, tayo ay tinuturuan ng mahal na Panginoon. Amen? Tayo ay tinuturuan ng mahal na Panginoon, mga minmahal. Dahil sa pagtitiis, lalawak yung ating kaalaman sa mga spiritual na bagay. Dahil minsan, pag ang Krisyano, puro pagpapala lang, puro pagpapala. Minsan hindi na matutong tumawag sa mahal na Panginoon. Amen. Puro lang pagpapala. Amen. Pero pag nasa pagsubok, di ba? Hallelujah, isang awit pa lang, umiiyak ka na. Dahil nagsusumamo ka sa mahal na Panginoon. Tumatawag ka. Yan ang gusto ng ating pinakamahal na Panginoon, na tayo ay palaging, hallelujah, ating sambitin ang pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Gusto ng ating pinakamahal na Panginoon na tayo palaging tatawag sa Kanya, mga minamahal. Amen. Hallelujah. We need patience that after you have done the will of God, then you might receive the promise of God. Palapakan natin ating pinakamalapay na Jesus. Hallelujah. Ito yung mga hakbang tungo sa walang hanggang buhay. Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, mag-ika sa iyong sarili at sa iyong turo, manatili ka sa mga bagay na ito. Sapagkat sa paggawa nito ay ang iyong sarili ang ililigtas mo, pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamalapay noon at wala tayong oras. May naman natin na pong awitan ng ating mabait na Diyos.